Kung mapapatahimik mo ang iyong negatibong isipan, matutuklasan mo ang tunay mong pagkatao. Kapag palagi mong ginajudge ang iyong sarili at kilos, mahirap manatiling kalmado lang. Kung ito ang iyong pinuproblema, dapat humanap ka ng mga positibong paraan upang matuklasan mo ang iyong tunay na pagkatao. Bakit sinasabi kong hindi tunay na pagkatao ang ipinapakita mo ngayon? Kasi kumikilos ka lang na naaayon sa iniisip mong negatibo. Tinatago mo ang tunay mong pagkatao para lang matanggap ka ng lipunan. Ang unang hakbang sa pagtuklas ng iyong tunay na pagkatao ay ang pagtanggal ng iyong negatibong pag-iisip. Kung napapansin mong negatibo na ang iniisip mo, palitan mo kaagad ang mga kaisipang yon ng mga positibo. Your internal monologue can make the difference in discovering yourself and finding peace within. Kung gusto mong matahimik ang negativity sa buhay mo, itigil mo na rin ang pag-judge sa sarili mo at itigil mo na rin ang pagkumpara sa sarili mo. Dapat kang maging mabait sa iyong sarili at mag-focus ka lang sa positibong pag-iisip. Learning to maintain a self-compassionate voice can help silence your inner critic, making it possible to discover your true self. Kung nahihirapan kang patigilin ang negatibong boses sa ulo mo, may ilang mga bagay na magagawa mo para malampasan ang negatibong boses na ito. Discovering your inner self will make all the difference, helping you live a more fulfilling life. Minsan may panahong naging malupit ka na sa sarili mo. Minsan dinadown mo ang iyong sarili. Kapag itigil mo na ang pagiging harsh sa sarili mo, siguradong makakaranas ka ng higit na kaligayahan. Number 1, tratuhin mo ng maayos ang sarili mo. Kung paano mo tinatrato ang ibang tao, ganyanin mo rin ang iyong sarili. Mahilig kang magbigay ng payo sa mga kaibigan mo. Dapat bigyan mo rin ng magandang payo ang sarili mo. Hindi pwedeng hindi mo i-apply ang pinagsasabi mo. Practice what you preach. Huwag mong i-criticize ang sarili mo. Kung ginawa mo na yung habit, mahihirapan ka ng tanggalin yon. Pero hindi imposibleng tanggalin ang kritisismo sa sarili mo. Gayunpaman, ang pakikitungo sa iyong sarili, sa parehong paraan ng pakikitungo mo sa isang kaibigan, ay makakatulong sa iyong maging gentle sa sarili mo. Ang pagkatuto mo kung paano mahalin ang iyong sarili ay may dulot na malaking pagbabago sa buhay mo. Matutuklasan mo ang tunay mong pagkatao at matatahimik na ang negatibong boses sa loob mo. Tratuhin mo ang iyong sarili bilang kaibigan mo. Hindi mo naman kaaway ang sarili mo, di ba? Ikaw ang kakampi mo. So ito ang isang paraan upang simulan ang pagtrato sa iyong sarili bilang isang kaibigan ay ang pag-isipan mong mabuti ang iyong mga salita at iniisip bago mo babatuhin ng negatibong salita ang sarili mo. Gusto mo bang batuhin ang kaibigan mo ng masamang salita? Hindi naman siguro, di ba? Kaya bakit mo gagawin yan sa sarili mo? Kung hindi mo sasabihin ang negatibong salita sa kaibigan mo, huwag mo rin gawin yan sa sarili mo. Don't be so hard on yourself. Okay? Silence your inner critic so you can discover your inner self. Number 2, yakapin mo ang iyong sarili. You reconnect with you. Ang pagtuklas sa tunay mong pagkatao ay isang walang katapusang proseso. Ngunit sulit ang pagsisikap mong ito. Bakit ko sinasabing walang katapusang proseso? Kasi isang araw, pwede kang maligaw ng landas. Kaya dapat kilala mo ang sarili mo. Pahintulutan mo ang iyong sarili na maging self-compassionate. At tanggapin mo na karapat-dapat ka sa lahat ng magagandang bagay sa buhay. When you do this, it starts a lifelong commitment of being good to yourself and thinking positively. Sabi ko nga kanina, ang proseso ay walang katapusan dahil ikaw ay patuloy na nag-i-evolve at nag-grow. Maaari kang matuto ng bago tungkol sa iyong sarili araw-araw. Ngunit dapat ay handa kang tumingin sa kalooban mo. Number 3, alamin mo ang mga triggers. Kung nakapokus ka lang kung paano tanggalin ang negatibo sa isip mo, mahihirapan ka. Dapat alamin mo kung ano ang mga nagtitrigger kung bakit ka nagkaganito. Dapat mong suriin ang mga negatibong kaisipan na meron ka at alamin mo kung ano ang nagtitrigger nito. Mahalaga rin na tandaan mo kung paano ka mag-respond sa mga negatibong damdaming yon. When you focus on your thoughts enough to determine the inner workings, you can develop insight. It will help you be self-compassionate so that you feel safe enough to address the cause of your negativity. Number 4, mag-isip ka ng masayang pangyayari. Kung may nangyaring hindi maganda, may nangyari din namang napakaganda, di ba? Paano matatahimik ang negatibo sa ulo mo kung sa pangit na pangyayari ka lang nakapokus? Think about the moments in your life that you're proud of. Kapag gusto mong matuklasan ang tunay mong pagkatao, makakatulong na isipin mo ang mga bagay na ikaka-proud mo. Makakahanap ka ng kahulugan sa mga bagay na na-accomplish mo at ito'y tumutulong sa'yo na matukoy kung saan patungo ang iyong buhay sa susunod. Ibig sabihin na may tamang landas kang sinusundan. If you can determine what made those moments so special, it will help you find the meaning you've been searching for. Number 5,
alamin mo kung ano ang pumipigil sa'yo. Lahat ng negatibo ay pumipigil sa'yo. Pero dapat ang unahin mo ay yung pinaka pumipigil sa'yo. Nang dahil sa negatibong pag-iisip na yan, unti-unting mawawala ang layunin mo sa buhay. Ano man ang naririnig mong negatibo sa isipan mo, unahin mo yung pinaka mabigat. Kapag natanggal mo na yon, madali na ang kasunod. Minsan ang negatibo doon ay ang pagsunod sa dinadaanan ng ibang tao. Kasi nawawala ka na sa sarili mong landas. Minsan ang negatibong iniisip mo ay pinapaniwala ka na hindi ka enough o hindi ka deserving sa pinangarap mo. Tukuyin mo kung aling emosyon ang nasa pinakagitna ng iyong negatibong pag-iisip. At pagkatapos ay harapin mo ang mga emosyong yon. Sa halip na hayaang mababalot nito ang iyong utak. Mas madaling madaig ang mga negatibong ito at mas madaling matuklasan ang tunay mong pagkatao kapag alam mo kung sino ang mga kalaban mo. Number 6. Alamin mo kung ano ang kagustuhan mo. Paano mo makilala ng lubos ang sarili mo kung hindi mo alam kung ano ang gusto mo? Huwag mo nang tingnan ang mga nadaanan mo na. Tumingin ka sa harapan mo. The things you want in life reveal so much about you. Saan mo gustong tumira? Anong klaseng trabaho ang gusto mo? Anong klaseng partner ang gusto mong makasama? Paano mo ginagamit ang iyong oras? Halimbawa lamang yan. Dapat alam mo kung ano ang gusto mo sa buhay. Once you know what you want, you are well on your way to understanding yourself better. Number 7. Alamin mo ang iyong halaga. May halaga ka. Sino ba ang nagsasabi na wala? Huwag kang maniwala sa kanila. Knowing your worth and value is vital if you're going to have success and happiness in your life. For you to feel fully alive, you must have a strong sense of self-worth and possess confidence. The more you believe in yourself, the more efficient and effective you will be in all aspects of your life. You will have positive self-esteem. You will recognize the difference you make. You will be clear about your values and engage in activities that are more fulfilling. Ang isang paraan upang matukoy mo ang iyong kahalagahan ay isipin mo ang mga oras sa iyong buhay kung kailan napakasaya mo. Alamin mo kung sino ang kasama mo sa mga panahong yon, kung ano ang iyong ginagawa, at kung bakit ka nasisiyahan sa sandaling yon. Ang punto ko lang dito, kung nakaramdam ka ng kasiyahan noon, may halaga ka. Kaya pwede mo rin yung gawin ngayon. Number 8. Huwag mong pakisamahan ang negatibong pag-iisip. Subukan mong lumabas muna sa sarili mo at tingnan mo ang negatibong isipan sa malayo. Tingnan mo kung anong ginagawa nito. Ma-imagine mo ba ang pait na ginawa ng negatibong ito? Look, your hurtful words and thoughts upset you. So try to think of it as a separate person saying those things to you. If you can imagine that you're having a relationship with yourself in this way, it's easier to reel in the criticism. Number 9. Kailangan mong mag-meditate. Para sa hindi nakakaalam, meditation can be defined as a set of techniques that are intended to encourage a heightened state of awareness and focused attention. Meditation is also a consciousness-changing technique that has been shown to have a wide number of benefits on psychological well-being. Makakatulong talaga ito para makapag-reconnect ka sa sarili mo. Kahit pag-upo mo lang ng 10 minuto sa isang tahimik na silid, ay isang kapaki-pakinabang na paraan upang makipag-ugnayan sa iyong sarili. Pero hindi lang ito bastang umupo ka lang. Dapat sanayin mong i-focus ang isip mo sa positibong bagay. Ang pag-meditate ay maaaring makakatulong sa iyo na pag-isipang mabuti ang mga bagay at makakabuo ka ng mga solusyon na hindi mo pa naisip noon. Habang tahimik ang nakaupong mag-isa, mag-focus ka sa pagre-relax sa pamamagitan ng pag-focus sa iyong kalmadong paghinga. Bigyang pansin kung saan nanggagaling ang iyong hininga at kung paano magre-react ang iyong katawan sa mga inhale at exhale na ginawa mo. Mararamdaman mo naman yan. As you focus on these things, it will help you clear your mind so that you can fully reflect. Gumana siya sa akin, kumalma ang isip ko, at sana nga ay gumana rin sa'yo. Gagana yan for sure kung gawin mo lang ng maayos. Number 10. Walang problema sa'yo. Huwag mong isipin na may problema sa'yo. Kasi totoong walang problema sa'yo. Dahil lang nakakaranas ka ng negatibong pag-iisip, ay hindi ibig sabihin na may mali sa'yo. Ito ay isang natural na bahagi ng utak ng tao. At lahat tayo ay kailangang lumaban upang malampasan ito. Kung nahihirapan kang paalisin ang mga negatibong kaisipan, ayos pa rin yun. Wala pa ring mali sa'yo. Ang ating utak ay isang masalimuot na sistema na maaaring gumawa ng mga kamanghamanghang bagay. Ngunit maaari rin itong mag-focus sa mga maling bagay. Sa halip na isipin ito bilang may mali sa'yo, subukan mong isipin ito bilang isang hamon upang mabalansi mo ang iyong sitwasyon at ang iyong sarili. Number 11. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Lalong-lalo na kung ano ang sinabi mo sa iyong sarili. Our words are powerful beyond measure. Mag-isip ka muna bago mo bitawan ang iyong mga salita. Kasi kapag sinabi mo na yan, hindi mo na yan maibabalik. What you say to yourself
matters. It matters so much that it can transform or destroy your relationships and destroy your life. What you say to yourself will make you or break you. Kung sinasabi mong tanga ka, mapapaniwalaan mo yun. Kung naniniwala ka na tanga ka, ibig sabihin na hindi ka na naniniwala na matalino ka. Kasi yung isip natin ay isa lang ang pipiliin. Pumipili lamang ito kung ano ang iniisip natin. One word vocabulary. Ang isip natin ay oo lang ng oo. Kung sinabi mong tanga ka, magre-respond ito na oo, tanga ka. Kung naniniwala kang tanga ka, puro na lang din katangahan ang magagawa mo. And if you do stupid things, you will have your self-fulfilled prophecy, proving to yourself and the world how stupid you are. Kaya subukan mong makipag-usap sa iyong sarili ng may kabaitan at gumamit ka ng banayad na tono. Sa pamamagitan ng paggamit ng positibong tono, it will make you feel safe and secure. Number 12, sumama ka sa mga taong positibo. Kung gusto mong matahimik ang iyong negatibong pag-iisip, sumama ka sa mga taong positibo dahil matutulungan ka nila. Happiness and positivity influence success. Choose to surround yourself with good people. People that choose to support good causes. People that obey the law. People that are kind. If you surround yourself with people that do good deeds, that are kind to other people, people that care for the environment and care of the causes that you care about yourself, you will find yourself becoming a better person for it. Happiness is contagious. You can help one another and offer words of encouragement along the way. When you find these people, they will help you discover yourself by limiting the negativity in your life. Kung gusto mong makilala ng husto ang iyong sarili, patahimikin mo ang negatibo mong isipan. Alam nating lahat na hindi madali ang manatili sa positibong mentalidad. Pero kailangan mo pa rin lumaban. Huwag mong hayaan na lalamunin ka nito at masisira pa ang iyong pagkatao, pati na mga ambisyon mo. Gamitin mo ang 12 tips na ito para matuklasan mo na ang tunay mong pagkatao. And of course, to grow as an individual. Hindi mo naman kailangan tanggalin lahat ng sabay-sabay. Hinay-hinay lang hanggang sa tuluyan itong maglaho. Kung babalik ito ulit, alam mo na kung ano mga gagawin. Ang kaligayahan ay parang alon, dumarating at mawawala. At may panibago na namang dumarating. Minsan sobrang taas ng level ng kaligayahan natin. Minsan sakto lang. Ngunit tayong lahat ay maaari ring lumikha ng ating sariling kaligayahan. Kahit nakakapagod na, kahit nahihirapan na tayo sa buhay, pwede pa rin tayong sumaya at pwede pa rin tayong maging positibo sa buhay. Ang tanong ganito, bakit may mga taong sobrang nahihirapan sa buhay pero masaya pa rin sila? Paano nila ito ginawa? Kung matututunan mo lang kung paano harapin ang mga hamon sa buhay sa maayos na paraan, maaaring humantong ito sa mas maligayang pamumuhay. Ang mga masasayang tao ay hindi lang sumasaya ng biglaan. Hindi ito nagkataon lang. Ang mga taong nananatiling positibo at masaya, nagsusumikap sila sa pagsasanay ng tamang uri ng mga habits na makakatulong sa kanila na makasabay sa daloy ng buhay. Kung isa ka sa mga taong nahihirapang sumaya, hindi mo na kailangang mabahala. Dahil ikaw rin ay matuto kung sanayin mo ang mga habits ng masayahing tao. Kaya gusto kong makinig ka ng mabuti at isa puso mo ito dahil may benepisyo ito sa buhay mo. Number 1, maglaan ka ng oras para sa sarili mo. Deserve mong gumala mag-isa. Deserve mong makilala ng lubos ang sarili mo. Deserve mong mapag-isa. Deserve mong lumayo sa napakaingay na mundo. Deserve mo yan. Ano man ang gusto mong gawin habang mag-isa ka, deserve mo yan. Ayos lang na maging ambisyoso o ambisyosa. Ayos lang kung minsan inuuna mo ang ibang tao. Ngunit kung gusto mong maging masaya, maglaan ka rin ng oras para pangalagaan ang iyong sarili. Tandaan mo ito, okay? Kung hindi ka naglalaan ng oras para sa sarili mo, hindi mo makakamit ang saya na ninanais mo. Bakit? Kasi iniisip mo ang iba o inuuna mo ang ibang bagay o ibang tao. Wala namang masama doon. Pero kailangan mo ring isipin ang sarili mo. Kailangan mong tutukan ang iyong sarili. Tanggapin mo na ang iyong sariling kaligayahan ay napakahalaga. Practice happiness-boosting routines. Ang dami mong magagawa na makakapagpasaya sa'yo. Ikaw lang nakakaalam kung anong bagay ang nakakapagpasaya sa'yo. Kasi iba't iba naman tayo ng kiliti sa buhay eh. My point is, self-care is an important habit. Ang paglalaan ng kahit isang araw lamang sa isang linggo upang ma-enjoy ang iyong sarili at upang pangalagaan ng iyong mental health ay magpapabuti ng iyong mood. Number 2,
Makipag-usap ka sa iyong kaibigan. Yung kaibigan lang na mapagkakatiwalaan mo. Hindi yung nakikichismis lang na kaibigan. Alam mo naman siguro kung sino yung mapagkakatiwalaan mo, di ba? Makipag-usap ka sa kanya. Tawagan mo siya at ilabas mo lahat ng iyong alalahanin. Minsan sa buhay natin, may mga bagay na mabibigat. Yun bang hindi natin kaya na tayo lang? Hindi naman pwedeng itago lang yun habang buhay. Kailangan mo rin ng makakausap at kailangan mo ng tulong. Huwag mong kimkimin ang negatibong emosyon. Kasi sasabog ka dyan, matuto kang buksan ang puso mo para mailabas mo lahat ng negatibo sa puso mo. Tumawag ka ng kakampi para matulungan ka nila. Kung may kaibigan kang toxic, sigurado naman ako na may mabuti ka ring kaibigan. Lumapit ka sa kanila upang ilabas ang lahat ng iyong mga alalahanin. Siguradong makikinig sila sa'yo. At madalas ay maaaring mag-alok pa sila ng mabubuting payo. Pero tandaan mo, natulungan mo rin sila kung sila ang may problema. Dapat kasi give and take para mas maging solido ang pundasyon ng samahan. Number 3, ilista mo ang iyong mga gawain. Paano ka sasaya kung hindi organisado ang mga gawain mo? Lalamunin ka ng oras sa kakahabol ng mga gawain mo. Matataranta ka, mafu-frustrate ka lang sa sitwasyon. Ang mga listahan ng iyong gawain ay perpektong paraan upang harapin ang isang abalang schedule. You need to organize all the things that you need to do. At siguraduhin mo na ang mga nasa listahan ay matatapos mo. Gaano man kalaki o kaliit na bagay man yan, ano man ang kailangan gawin sa araw na yon, dapat kasali yan sa listahan para wala kang makakalimutan. Dahil bukas may panibagong gawain na naman. Kapag gagawin mo ito, magugulat ka na lang kung gaano kasaya ang mararamdaman mo kapag natapos mo ang nasa listahan mo. Number 4, magpakabait ka. Simpleng-simple, sobrang napaka-harsh na ng ating mundo. Huwag mo nang idagdag ang sarili mo. Magiging masaya ka kung magpakabait ka. Wala namang masama o mabuting asal lang ipapakita mo, di ba? Libre lang yun. At matutuwa pa ang Diyos sa kabutihang ipinakita mo. Doing good and being a good person is proven to make you feel better and happier. Pero hindi dapat umabot sa punto na tatapak-tapakan ka lang ng iba, tapos mabait ka pa rin. Hindi ko naman sinasabing makipag-away ka. Ang ibig kong sabihin, dapat may standard ka rin para respetuhin ka ng mga tao. Here's the thing. When you bring happiness to someone else, you will remember how good it feels to be kind. At sana nga, yung taong pinakitaan mo ng kabutihan ay gumawa rin ng mabuti sa ibang tao. Para bang may hawaan na nangyari, para mas madaling lumaganap ang positive vibes sa ating mundo. We are social creatures. Nasa ating dugo na ang makipag-ugnayan sa mga tao, ang pakikipagtulungan at ang bawat mabuting gawa natin, ang tanging paraan upang maging mas positibo ang ating paligid. Number 5, tanggalin mo ang mga taong toxic. Kahit nahihirapan kang tanggalin sila. Kasi minsan, nasasanay ka na sa feeling nila. Pero kailangan eh. Kasi ang taong toxic na nakapalibot sa'yo ay may dalang negatibong enerhiya. Gusto mo ba yon? Paano ka sasaya kung napasa ilalim ka ng kadiliman? Pay attention to how they make you feel. Sometimes, simply becoming more aware of how someone's toxic behavior affects you can help you better navigate interactions with them. Karamihan din sa mga tao, paminsan-minsan, ay nakakapagsabi ng mga masasakit na salita na hindi naman nila sinasadya. Minsan ganyan din tayo, di ba? No one feels their best all the time. And being in a bad mood can make you lash out. This is not necessarily toxic. Parang mailalagay lang natin ito sa normal na sitwasyon. Pero kung ginagawa nila yan sa'yo ng paulit-ulit, yung binabastos ka palagi, pinapahiya ka, emotional abuse o verbal man, hindi na po pwede yon. Kailangan mo nang bitawan ang ganitong mga tao. Kahit itinuturing mo pa siyang kaibigan, kahit kasosyo mo pa yan, kahit pamilya mo pa, hindi mo dapat hinayaan na gaganyanin ka nila. Paano ka sasaya kung palagi ka nalang nakaluhod? Tandaan mo ito palagi. Ang iyong mental health ay mas mahalaga kaysa sa paglingkuran ng mga taong toxic. Number 6, kumain ka ng masustansyang pagkain. Talagang hindi ka sasaya kung walang kwenta ang kinakain mo. Ito rin ang sinabi ng doktor ko nung ako'y na-depress. Marami ang dahilan ng depression. Pwedeng genetic, o natitrigger ng kaganapan sa buhay, o maaari ring lifestyle choice mo. Kung ang kinakain mo ay mga unhealthy foods, ano ang mangyayari sa katawan mo? Unhealthy din. Imposible naman kung healthy ka pa rin, di ba? Manghihina ka. Maapektuhan din ang utak mo. Mahirap sumaya kung apektado na ang mentalidad mo. Eating fruit and vegetables apparently boosts our happiness, and your body will thank you for it. Yan ang sabi ng doktor ko. At ibinahagi ko lang sa'yo. Number 7, dapat malinis ang lugar mo.
Kapag sinabi kong lugar, hindi ibig sabihin na buong barangay nyo. Pero mas lalong maganda yon, yung malinis na kapaligiran. Ibig kong sabihin ay bahay nyo, kwarto mo, o opisina mo. Nakaka-stress kung marumi ang paligid mo. Nakakairita ang mga dumi. Hindi ka makakapag-concentrate. Have a happy space. Kapag nililinis mo ang lugar mo, bababa ang anxiety level mo. It's so much nicer to spend time in a clean area. Nakakagaan ng pakiramdam. At preskong-presko ang amoy. Cleaning has been found to have positive effects on our mental health by helping us gain a sense of control over our environment. Whilst being absorbed in the activity itself can also help calm your mind. It has also been found to help improve mood and provide us with a sense of satisfaction. Number 8, ilibre mo ang iyong sarili. Hindi ko naman sinabi na magwaldas ka. Ang sabi ko ay deserve mong pasayahin ang sarili mo. Bumili ka ng bagong damit. Bumili ka ng sapatos. You deserve it. Bigyan mo ng reward ang iyong sarili. Dahil sa mga hard work mo, marami ka nang nagawa sa mundo. You deserve something nice too. Hindi mo lang dapat pasobrahan ang ganitong ugali. Kasi baka pera mo naman ang puproblemahin mo. Sakto lang. Kontrolin mo lang ang saya na makukuha mo dito. Self-compassion is basically the concept of being kind to yourself. Kind in the sense of forgiving, in the sense of nurturing, loving, and supporting. Katulad rin kung anong pagtrato mo sa iyong kaibigan. Small treats are not just about provoking a little hit of dopamine in your neurochemistry. Though that's powerful in itself, they're also part of a practice called self-compassion, which is gaining increasing ground in the psychological community as a good way to think about self-care and good mental health practice. Number 9, mag-isip ka ng positibo. Yan ang isa sa mga nagpapasaya sa atin. Kahit ano pang negatibong impluwensya na makikita mo o maririnig mo sa mundo, sa positibo ka pa rin mag-focus. Pero prangkahan na kita, hindi ito madaling gawin. Lalo na kung nasanay ka ng mag-isip ng negatibo. Mahihirapan ka talaga. Gusto ko lang magpakatotoo. Mahirap magpaka-positibo. Pero hindi ito imposibleng gawin. The fact of the matter is, happier people focus on positive thinking rather than using negative words in their self-talk. Happy people use a more positive outlook. Kapag na-master mo na kung paano gawing positibo ang iyong mga negatibong kaisipan, magiging mas masaya ka sa bawat araw. Your brain is constantly monitoring the emotional tone of your thoughts. Too many negative thoughts, and your brain responds by creating stress and sadness in your body. When you add more positive thoughts, your brain will create relaxation and happiness. Be aware of negative thoughts and feelings. For the entire week, pay attention to your thoughts. Whenever you catch yourself thinking about or feeling anything negative, sad, or stressful, label that thought unhappy. Don't worry if you have a lot of unhappy thoughts and feelings throughout the day. It's perfectly normal. Just pay attention and label them. Number 10, hindi ka perpekto. Tanggapin mo yan ngayon din. Mahihirapan kang sumaya kung palagi ka lang nag-iisip na perpekto ka. Kasi walang ganun. Ilusyon lang yun. Kahit anong gawin mo, magkakamali ka ng paulit-ulit. But here's the thing that I want you to remember. The mistakes that we make don't define us. And people who live happier lives know the power that forgiveness can have. So forgive yourself for being harsh with you. Patawarin mo ang iyong sarili kung may ginagawa kang kamalian. Huwag kang magalit sa sarili mo. Tanggapin mo na tao ka lang. Nakakagawa ka rin ng hindi kalugod-lugod. Life is going to keep moving forward. So we might as well be as kind to ourselves as we can. Alam ko na iba't iba ang paraan ng ating kaligayahan. Kaya kung wala man sa 10 ito ang nagpapasaya sa'yo, kung hindi ko man na-mention, ay dahil nakabase lamang ako sa sarili kong karanasan at sa sarili kong techniques. Pero kung may maidagdag ka, welcome ka naman sa comment section para maisabuhay ko rin yung positibong ginawa mo sa aking buhay. Uulitin ko, iba't iba man ang ating paraan upang maging masaya, pero ang 10 habits na binanggit ko ay makakatulong din sa'yo. Gagana rin ito sa'yo. Each person deserves to live a happier life. And the habits that lead you down that path are effective and healthy and can even help make the people around you more positive. Be kind to yourself at huwag mong madaliin ang lahat. Hindi ito magre-resulta sa isang tulog lang. Kailangan mo lang sanayin ito ng sanayin hanggat magbubunga na ang lahat. It takes time, and take your time. They are worth the effort.